Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Unang termino, Reading and Literacy, Grade 1, Week 10, Day 1. At the end of the lesson, the learner shall be able to use own words in retelling myths, legends, fables, and narrative poems. Mga bata, mahalaga ba na tayo ay nakikinig sa kwento ni teacher? Bakit kaya tayo nakikinig? Alam nyo ba na kung hindi kayo makikinig, ay baka hindi nyo malaman ang ending o katapusan ng kwento. Ngayong araw ay muli kayong magkukwento batay sa inyong pagkakaunawa sa tekstong nabasa. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Ang galing! Ano nga ba ang pagkukwento? Ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahahalagang detalye mula sa isang akda. Ngayon ay magkwento ka. Handa na ba kayo? Sino ang nais na muling magkwento ng Ang Soro at ang Mga Ubas? Ang galing! Lagyan ng bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa loob ng kahon. Day 2. At the end of the lesson, the learner shall be able to express ideas about the school, content, and specific topics. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang galing! Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano mo ipapahayag ang iyong ideya tungkol sa mga taong bumubuo sa iyong paaralan. Ang larawang inyong nakikita ay isang paaralan. Ngayon, mga bata, sino-sino ang mga taong bumubuo sa paaralan? Ang galing! Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at ibahagi mo sa amin ang iyong ideya sa makikitang larawan. Sino ang nasa larawan? At ano ang masasabi mo tungkol sa iyong guro? Ang galing! Sino ang nasa larawan? At ano ang masasabi mo tungkol sa iyong punong guro? Ang galing! Sino ang nasa larawan? At ano ang masasabi mo tungkol sa iyong janitor? Ang galing! Sino ang nasa larawan?
Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong kamag-aral o kaklase? Ang galing! Sino ang nasa larawan? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong gwardiya? Ang galing! Ang guro, punong guro, mga mag-aaral, gwardiya at janitor ay ang mga taong bumubuo sa paaralan. Sila ang mga taong nakakasama at nakikita mo sa pagpasok sa paaralan araw-araw. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at isulat sa loob ng kahon ang iyong ideya o kaalaman ukol sa larawan. Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon at kulayan ito. Day 3. At the end of the lesson, the learners shall be able to respond creatively to text, myths, legends, fables, and narrative poems. Mga bata, mahilig ba kayo magbasa? Ano-anong mga kwento ang inyo nang nabasa? Ano ang pinaka-paborito mong kwento? Maaari mo bang ibahagi sa amin ang paborito mong kwento? Ang galing! Ngayong araw ay susubukan natin ang inyong kakayahan sa pag-unawa ng kwentong nabasa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang Batang Pastol at ang Lobo. Noong unang panahon, may isang batang pastol na nag-aalaga ng tupa sa kanilang nayon. Araw-araw, pinapastol niya ang mga tupa paakyat sa burol. Isang umaga, naiinip ang batang pastol. Naisipan niyang mangulit ng mga taga-nayon. Sumigaw siya ng malakas. "May lobo! May lobo! Tulungan ninyo ako!" "Ikaw ba ang humihingi ng tulong?" tanong ng isang magsasaka. Tumawa ang bata at nagsabing, "Ako nga po, wala naman po talagang lobo. Biro lang po iyon." Kinabukasan, inulit na naman ng batang pastol ang kanyang biro. Nayamot ang mga magsasaka nang malaman nilang wala naman talagang lobo. Pagkalipas ng ilang araw, may dumating na lobo sa burol. "May lobo! May lobo! Tulungan ninyo ako!" sigaw ng batang pastol. Walang dumating na kahit na sino. Naisip ng mga taga-nayon na nagbibiro na naman siya. Walang tumulong sa batang pastol at maraming nakain na tupa ang lobo. Labis na nalungkot ang batang pastol dahil wala nang naniniwala sa kanya. Mga bata, ano ang pamagat ng kwento? Sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ng bata sa kanilang nayon? Habang naiinip, ano ang kanyang naisip? Totoo ba na naganap ang kanyang biro ukol sa lobo? Ano ang nangyari
nang minsang nagkaroon talaga ng lobo sa burol. At ano ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang galing! Balikan muli natin ang kwentong Ang Batang Pastol at ang Lobo. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ng bata na magbiro sa kanyang mga taga-nayon? Ano ang naramdaman mo sa ugaling ipinakita ng batang pastol? Gagayahin mo rin ba ang ginawa ng batang pastol? Bakit? Ang galing! Sa pagbasa ng kwento, mahalaga na ito ay iyong inuunawa o iniintindi upang masugot mo ang mahahalagang impormasyon tungkol sa teksto at upang maibahagi mo rin sa iba ang aral na iyong natutunan sa tekstong iyong binasa. Pumili ng isang kwentong pabula sa ibaba at basahin ito. Itala ang mga pangyayaring naganap sa iyong napiling kwento na binasa. Day 4. At the end of the lesson, the learners shall be able to respond creatively to texts, myths, legends, fables, and narrative poems. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang galing! Ngayong araw ay susubukan natin ang inyong kakayahan sa pag-unawa ng kwentong nabasa. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak. Kaya naman lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwiran niya'y napagsilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Maraming bagay ang hindi agad nakikita at tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak, kaya't nawika nito. Naku, Pinang!
Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay hindi na umimik si Pinang. Umalis na lamang siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang galing! Ang tekstong ating binasa ay halimbawa ng alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Bagamat karaniwan lang sinasabi bilang totoo na mga kwento, ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural, kakaiba, o napaka-imposibleng elemento. Ilan pa sa mga halimbawa ng alamat ay ang mga sumusunod. Alamat ng kasoy, alamat ng palay, alamat ng saging, at alamat ng mangga. Mga bata, ano ang naidudulot ng hindi pagbabasa? Ang galing! Ang kakulangan sa pagbabasa at pag-unawa ay maaaring magdulot ng kawalan ng kaalaman at pagkukulang sa kultura at kasaysayan ng ating bansa. Bago matapos ang ating aralin, pumili ng isang kwentong alamat sa ibaba at basahin ito. Itala ang mga pangyayaring naganap sa iyong napiling kwento na binasa. Ang alamat ng palay, ang alamat ng saging, o ang alamat ng mangga. Mahusay! End of week 10. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos.
See you on our next lesson. Goodbye!